Itanong mo kay Manong Johnny. Hi there, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Araw ng Monday, ito po ang palatuntunang Itanong mo kay Manong Johnny. We have on the floor former Senate President Juan Ponce Enrile. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Senator. Magandang gabi naman sa iyo. Sa inyo lahat, magandang gabi po. At awa ng Diyos, okay naman ako ngayon. Okay. Ramdam naman po namin at naaninag naman po sa mukha po ninyo, sa itsura ninyo, na medyo mas okay ho kayo ngayon kumpara ng mga nakaraan. Ano ho ba yung, by the way, naging sikreto ninyo kung bakit hanggang ngayon malusog pa rin po tingnan ang isang Juan Ponce Enrile, sir? In-exercise ko kasi yung katawan ko. Lahat ng mga joints, kasukasuhan ng aking katawan ginagalaw ko. Naglalakad ako. At in-exercise ko rin yung utak ko. Siyempre. Okay. Alright, mga kaibigan, maaari po kayong magbigay ng inyong mga katanungan. Huwag mahiyang magtanong. Hindi po dahil may right med, meron po tayong isang Juan Ponce Enrile dito po sa palatuntunan sa Itanong Mo kay Manong Johnny. And our hotlines, pwede po kayo tumawag sa 519-1875, 519-1876 at 519-1477. O di kaya mag-text ho kayo sa aming pong text line na 0920-837-9790. Magandang gabi po. Ako po si Ricky Brosas at kasama natin siyempre pa former Senate President Juan Ponce Enrile. Sir, sa totoo lang medyo kabado ako. Ninenervyoso ako kasi for the first time isang, tanyag, puderoso, at syempre, kilalang personalidad ang kasama ko ngayon sa palatuntunan. This is the first time na may nakatandem ako na isang tanyag na politiko. Ricky, tao lang ako Opo. Oy, maraming salamat naman, Do sir. not treat me like a genius. Okay. Pang-ordinaryo lang yan. Pero, ang marami lang karanasan, maraming kaalaman, at palagay ko, mas malawak ang aking pinagdaanan sa lahat. Totoo naman po yan. Sabi ko nga kanina sa aming news director, medyo na-intimidate ako kasi Juan Ponce Enrile, pero sabi niya, kaya mo yan, kayang-kaya natin ito. Alright, anyway, dahil syempre yung programa natin, Itanong Mo kay Manong Johnny, handa ho kaming tumanggap ng inyong mga katanungan, tulad ng binabanggit ko kanina sa inyong mga kababayan. Maaari po kayong mag-text sa aming pong mga telepono, mag-text sa cellphone number na 0920-837-9790 o di kaya sa aming pong hotlines na 519-1875 or 519-1876. Alright, so lahat po ng inyong mga katanungan. By the way, live ho tayo, Manong Johnny, sa multi-platform ng Inquirer. Live ho tayo sa digital terrestrial television. Yung mga millennials, alam po nila itong mga DTT ngayon. Kasi digital na po yung TV natin. And of course, live ho tayo sa Facebook page ng Inquirer Television and Radio Inquirer. Multi-platform po tayo ngayon. Napapanood at napapakinggan. Yung mga millennials, fountain of youth. Ay, totoo po yan. Pero naaninag naman po sa inyo yung Fountain of Youth pa rin. Siyempre. Opo, oo. At dadating din sila sa longevity. Sana nga po abutin namin, no? Yung mga ganyan. Alright, so dumadaan lahat tayo dyan Parang isang agos yan na ikaw isang dahon lamang na itinapon sa ilog ng buhay at hindi mo alam kung saan ka ipapadpad. Okay, napakaganda po ng pananaw ninyo sa buhay, Mr. Senator. Anyway, si Manong Johnny tatanggap po, tulad ng binabanggit ko kanina, ng inyo pong mga katanungan. Huwag ho kayong mahihiyang magtanong. Lahat po ng inyong mga katanungan, sasagutin po ni former Senate President Juan Ponce Enrile. Kung kaya kong sagutin. Kung kayang sagutin. Alright. Okay. So, unang-una, tulad po ng binabanggit ninyo kanina, ehersisyo, ang sekreto, syempre pagdarasal, yung daily routine ninyo nung kayo po nagpahinga sa politika, Manong Johnny, ano po yung mga pinagkaabalahan ninyo? Magmula nung ako nasa Karame, habang nandun ako ang ginawa ko nag-aral ako Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Nag-aaral pa rin ang isang JPE? Para akong nasa isang universidad na nagmamaster.
Okay. At pinag-aaralan ko yung mga subjects na gusto kong pag-aralan hanggang natuto ako nabigyan ako ng malawakang kaalaman. Halimbawa, demography, tungkol sa population, geography, history, pagkatapos enerhiya, pagkatapos ang problema ng ating mga planeta. Ano bang nangyayari sa Europa, sa Middle East, sa Amerika, sa China, sa India, sa Pakistan. Okay. Siyempre, dahil sabi ko nga kanina, handa ho kaming tumanggap ng inyong mga katanungan. Si Manong Johnny ay handa rin sumagot. Sabi niya kung kaya niyang sagutin ang inyong mga katanungan. Pipili ho kami ng magagandang mga tanong. Sasalain po namin dito, syempre pa kung sino-sino yung may magandang tanong at kayo po ay mananalo ng 300 pesos na load, ha? Okay yan, ha? May pa-load tayo, Manong Johnny. Okay yan, ha? Oo, basta maganda yung tanong nila at relevant sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, abay, 300 pesos kagad yan na load. Okay, so bubuksan na po namin ang mga linya ng aming komunikasyon. Ulitin ko po, ang aming pong hotline ay 519-1875, 519-1874, at 519-1877. Okay, at syempre pa, tulad ng, kasi inugnay na natin itong tagline sa kanya na gusto ko happy ka. Kaya nagbibigay kami ng load ngayon. Dapat happy sila, Manong Johnny, di po ba? Siyempre. Okay. So, 300 po yan. Walang limit. Basta magandang inyong tanong, isend po yan dito sa amin sa 0920-837-9790. We have to pause for a very short break. Mga kababayan, magbabalik po ang itanong mo kay Manong Johnny. It's 7:02 in the evening. Pagkatapos ng almusal, ano man ang iyong ginagawa, pakinggan ang mga kwelang usapan at magaan na palitan ng opinyon. Good Morning Inquirer! Para sa makabuluhang pag-aanalisa sa mga issue, kontrobersya at mga balita, samahan sina Den Macaranas at Ira Panganiban sa Good Morning Inquirer! Mondays to Fridays, 9 to 10:30 in the morning sa DZIQ 990 at sa DZIQ 990 Digibox TV. No script. No prepared questions. It's raw. It's pure talk. Raw Talk. Wednesday nights from 7 to 8 in the evening on Radyo Inquirer 990 and Inquirer 990 TV. Taga Makati ka ba? May tanong ka ba? Kailangan mo ba ng advice? May kasabihan nga sa sports that when you learn to lose, you will know what it takes to win. Advice ko si Monsur. Thursdays, 7 to 8 in the evening. Dito lamang sa DZIQ 990 at Inquirer 990 Television. He is experienced. He is intelligent. Itanong mo kay Manong Johnny. Alright, we're back 7:04 in the evening. Ako pa rin po si Ricky Brosas. Of course, we have here on the floor former Senate President Juan Ponce Enrile. At dito po sa ating palatuntunang itanong mo kay Manong Johnny. Alright, sir. Just give us a little background kung ano po yung mga highlights nung kayo po nasa Senado pa na talaga namang remarkable para sa ating mga kababayan. Marami akong ginawa doon. Halimbawa, ang mga major legislation na hinawakan ko Rinibisa ko yung entire Internal Revenue Code. Okay. Nung panahon ni President Ramos. Saka, linabanan namin yung extension ng base militar ng Pilipinas. Okay. Nag-umpisa kami doon dalawa lang kami ni Bobby Tanyada. Pagkatapos si Cory hawak niya yung Senado noon. Naakit namin ang 10 ibang senador at kaya natalo yung plano ni Cory i-extend yung base militar ng mga Amerikano. Pagkatapos yung Comprehensive Land Reform Law, ginawa namin yun. Naging sponsor doon si Butch Aquino. At saka, yung anti-terrorism bill, akong gumawa nun.
Na ngayon po ay napapakinabangan na Oh, rin. Oo. Pati yung anti-competition, ako nag-umpisa nun eh. Antitrust law. Okay. Ako nag-file nun. Mhm. Pinalakas ko yung office ng Solicitor General. General. Pagkatapos tinayo ko yung Public Attorney's Office para sa mga mahihirap na nangangailangan ng mga abogado. At saka ako ang nagtanggal ng buwis sa mga kinikita ng mga OFW sa ibang bansa. Hindi na sila nagbabayad doon sa kinikita nila sa ibang bansa dito sa Pilipinas dahil sa revision na ginawa ko sa Internal Revenue Code. At gayon din yung tax sa mga bahay ng mga Pilipino. Kung ipagbili nila yung bahay nila at yung kinita nila na yung ganansya nila sa pagbebenta, hindi nila pagbabayaran ng buwis yun. Pag pinagpagawa nila o ibinili nila ng mas magandang bahay, yung kinita nila. So ito marami. Yes, opo. Marami. So itong lahat ay napapakinabangan ngayon ng lipunan at natin. yung namang RH bill, kinontra ko yun. Yes, sir. Kabilang dalawa yata ni Tito ang kumontra doon eh. Tito Soto. Pagkatapos, yung EPIRA, ako lang ang nag-iisa na lumaban dyan. Alright. Ulitin ko lamang po, tatanggap po kami ng tanong, may 300 peso load ho kayo na ibibigay po or ipagkakaloob ng programang Itanong Mo kay Manong Johnny. Basta't maganda ang pagkakalatag ninyo ngayong tanong, maaari po kayong mag-text sa 0920-837-9790 o di kaya tumawag sa amin pong hotline. Meron tayong kasama sa kabilang aquarium si Angelique Jordan. Tatanggap po siya ng mga tanong ng ating pong mga kababayan. Tawag po kayo sa 519-1875 519-1876. At pati yes, yung tarification na yan na pinag-uusapan ngayon. Ngayon, mainit-init ako rin po. gumawa niya sa Senado eh. Okay. Noong panahon ni Gloria. Can you mention, sir, kung ano yung version ninyo ng doon sa tarification bill Alam mo, or law na yan? Sa ilalim ng kasunduan natin sa World Trade Organization, meron mga produkto na meron sinatawag na minimum access volume. Yun garantisado yun. Pinag-usapan na halimbawa sa rice, so much ang papasok na ganito ang tariff, dahil pinoproteksyonan natin ang mga magsasaka natin. Ngunit, pag kulang yun at kailangan natin magpapasok para hindi naman masasaktan ang mga consumer ng bigas sa ating bansa, ang gagamitin natin para sanggahin yung pagdagsa ng importasyon ay tariff. Okay. At yun may range yun. Kailangan calibrated yun para hindi naman masyadong mataas ang presyo ng papasok na importasyon ng terrified na bigas. Ganyan. So meaning, nababalanse natin yung local production and kailangan balansehin mo yun at marunong yung gumagawa niyan. Hindi very technical yan eh. Okay. Alright. Manong Johnny, ito naman po yung katanungan ko, ano ho yung bahagi ng ating kasaysayan na nasaksihan ninyo, na sa tingin ninyo po ay nagpabago sa takbo ng daigdig? Hindi lamang po ng Pilipinas, kundi ng daigdig. Yung Guerra Mundial, yung World War II. You've been there? I was there. Okay. Lumaban ako sa mga Hapon. Binihag ako ng mga Hapon. Pinahirapan ako ng mga Hapon. Tinorture nila ako. Pero, awa ng Diyos, buhay pa ako hanggang ngayon. Paano pong paraan kayo lumaban? Naging guerrilla ako. Okay. Member ako ng Hunters sa ROTC. Okay. Ito naman po, ano po yung libro na nabasa po ninyo na may mainam na paliwanag sa kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, kung ano po ang pag-uusapan ay ang ugnayang panlabas? Yung pong pag-uusapan ay foreign affairs. Marami. Okay. Basahin ninyo yung libro ni Tim Marshall. Prisoners of Geography. 10 mapa yun. Maintindihan mo ang buong mundo at ano ang relasyon niyan, ano mga problema niyan, ano ang hidwaan diyan, bakit nang nangyayari itong gulo sa Middle East, bakit nangyayari yung gulo sa Central Asia, dito sa Asia, between America and China, lahat yan. Ano ang kaugnayan ng Hapon, ng Taiwan, ng South Korea sa seguridad ng Amerika, at anong mga bansa ang ipaglalaban ng Amerika dito sa Asia. Okay.
And are we living in a safer world now, Mr. Senator? Is the Philippines safer now? Ligtas po ba ang Pilipinas sa tingin ninyo ngayon? There is no safe nation in this planet with the presence of missiles, nuclear, and yung hyper rockets na siya tawag ngayon. Meron ng rocket ang China ngayon na ang speed ay 10 times the speed of sound. 7,700 miles per hour. Okay. So, paano natin ma-mitigate yung mga hamon na yan na binabanggit po ninyo, mga missiles, etc., nuclear weapon? Paano po natin sa level ng mga bansa, the only mechanism to para mabalanse yan is yung tinatawag na balance of power or mutual assured destruction sa nuclear. Kailangan halos magkapareho lakas natin para hindi tayo mag-aaway. Ay, ganun po ba? Parang napag-iwanan naman po yata tayo. Dahil kung bibirahin mo ako, bibirahin ko rin ikaw, at ang masisir ang buong mundo. So, para hindi ma-intimidate yung ibang bansa, kailangan kaparehas tayo ng kapangyarihan. The principle of deterrence. Okay. So, we have to invest really, ang Pilipinas. Doon We do not have the money. Sana mahal yan. Okay, mahal. Kahit na Amerika at China, hindi na makayanan na masyado, kaya lamang, nauna sila, meron na silang technology, tayo wala pa. Nagkaroon sana tayo ng teknolohiya dyan sa bagay na yan. Kung hindi pinigil at sinira at itinigil yung Bataan Nuclear Plant. Okay, so parang hindi ho kayo pabor na itinigil kasi dapat napapakinabangan natin ngayon. Kung ngayon, kung meron yon, hindi tayo maapi ng China. Ay, ganon. Hindi tayo maapi ng maski anong bansa. Okay, sige. Dahil meron na tayong nuclear bomb ngayon kung natuloy yon. So we have definitely dapat equal power with other countries. Yes. Pangtapat natin. We have to go through that to equalize. If possible, the military capability of our neighbors. Ngayon, tayong kulelat dito sa Asia. Yes, very well said. Kasi si Manong Johnny dating nasa Defense Department din po mga kababayan kung hindi ninyo naitatanong. Anyway, tulad po ng binabanggit ko, itanong nyo kay Manong Johnny. Marami ho tayong mga pwedeng pag-usapan pero gusto ko kayo naman po ang magtanong dahil sasagutin po yan ni Manong Johnny sa pamamagitan po ng ating text line na 0920-837-9790. Meron po tayong mga sets of questions dito, pero bago natin ituloy, magbe-break lamang po tayo saglit para bigyan daan natin yung iba pa nating mga patalastas at paalala. Dyan lamang ho kayo. Ito po ang palatuntunang Itanong Mo kay Manong Johnny. Itanong Mo kay Pagkatapos ng almusal, ano man ang iyong ginagawa, pakinggan ang mga kwelang usapan at magaan na palitan ng opinyon. Good Morning Inquirer! Para sa makabuluhang pag-aanalisa sa mga issue, kontrobersya at mga balita, samahan sina Den Macaranas at Ira Panganiban sa Good Morning Inquirer! Mondays to Fridays, 9 to 10:30 in the morning sa DZIQ 990 at sa DZIQ 990 Digibox TV. No script. No prepared questions. It's raw. It's pure talk. Raw Talk. Wednesday nights from 7 to 8 in the evening on Radyo Inquirer 990 and Inquirer 990 TV. Taga Makati ka ba? May tanong ka ba? Kailangan mo ba ng advice? May kasabihan nga sa sports that when you learn to lose, you will know what it takes to win. Advice ko si Monsur. Thursdays, 7 to 8 in the evening. Dito lamang sa DZIQ 990 at Inquirer 990 Television. Mga isyung napapanahon. Mga katanungan ng taong bayan. Hihimayin para malaman ng sambayanan ang katotohanan. Banner Story.
We are a nation of inquirers. Jake Maderazo. We ask the questions, we get the answers. Arlene de la Cruz. Banner Story. Banner Story. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga sa Radyo Inquirer 990. Inquirer 990 Television via Digital TV. Maging updated sa mga balita at impormasyon. radyo.inquirer.net. Itanong mo kay John. Pagkatapos ng almusal, ano man ang iyong ginagawa, pakinggan ang mga kwelang usapan at magaan na palitan ng opinyon. Good Morning Inquirer! Para sa makabuluhang pag-aanalisa sa mga issue, kontrobersya at mga balita, samahan sina Den Macaranas at Ira Panganiban sa Good Morning Inquirer! Mondays to Fridays, 9 to 10:30 in the morning sa DZIQ 990 at sa DZIQ 990 Digibox TV. Itanong mo kay Manong Johnny. His experience, he has seen history, he is in history, and he is the most qualified. Kasama po natin muli mga kababayan, former Senator Juan Ponce Enrile, Senate President. Ito po ang palatuntunang itanong mo kay Manong Johnny. We have sets of questions already, Mr. Senator. Galing po yan sa mga text ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon because we're live sa pamamagitan po ng telebisyon, ng radio at ng multi-platform po sa FB page ng DZIQ 990 Inquirer Television at ng Radio Inquirer. We have text question from Mrs. Aguilar of Quezon City. Sinasabi po sa inyong pag-upo sa Senado, Mr. Senator Manong Johnny, ano daw po ang pinakamatingkad at hindi ninyo malilimutan? Yung impeachment ni Justice Corona. Chief Justice Corona. Chief Justice Corona. Yes po. Marami ang pumupuna doon. Kung bakit namin kinondena siya ang parang baga ini-imply nila ay kinondena namin dahil si Corona ay kami ay nasuhulan. Hindi totoo yun eh. Kung natatandaan ninyo, umupo siya doon sa harapan namin. Sa witness stand? Sa witness stand. Okay. Winarningan ko siya ilang beses. Opo. Na mag-iingat ka. Kung alam mo, bago siya umupo, ako talaga boto in his favor eh. Pero nung sinabi niya na parang hindi lamang $600,000 yung pera na nasa hindi ko rin-report, mga $2 million. I do not only have $600,000, I have $2 million, sabi. Kasabihin mo yung sa harapan ng mga huwes na maghuhusga sa'yo, anong gagawin nila? Okay. So definitely yan yung isa sa hindi ninyo malilimutan. Hindi ko malilimutan. Naging matingkad na bahagi ng inyong pagiging senador. Okay. And for the first time... At saka yes po. At saka hindi pa pangkaraniwan yung may nai-impeach. Oo po. Na Chief Justice. Na Chief Justice. For the first time in the history of your political career, noon lang kayo nakaranas. Even in the first time in the history of the Philippines and even America did not have any Justice yet. Chief Justice that impeached. Okay. Anyway. Only in the Philippines. Aside from that, Mr. Senator, ano pa po yung mga matitingkad na karanasan ninyo? Yung non-extension ng base militar. Non-extension of military base sa Subic po yan, no? Sa Subic, okay. Kaya nagpaalis sa mga Amerikano dito. Okay. At sa tingin ninyo, nakatulong naman po yun para maging independent tayo? Ay, nakatulong yan at natuklasan natin na kaya pala natin magsarili. Opo. Hindi ba? Very dependent tayo sa Amerika noon eh. Yes, manindigan ng sariling atin. Correct. Okay, we have also... And we acquired a certain stature as a nation. Yes. We are not the puppet or the tuta or the serf of any nation. That's a Filipino pride anyway. Correct. Okay, so we have also another question here from Cynthia ng Pasig City. Pag naging senador na po uli kayo, ano po ang mga pwede ninyong ipanukalang batas na tutugon sa mga problema ng ilang sektor gaya po ng mga kababaihan at mga kabataan? Isama na ninyo ang LGBT, syempre. Alam mo, ang aking gagawin sa Senado ko, ako'y papayagan ng taong bayan. Papayag po naman na sila. Ako'y babalik doon. Opo.
ang unang gagawin ko I'll try to open the country to foreign investment. Bakit? Ang kailangan ng bansa, lumaloy ang lumawak ang hanap buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Ang kapital lang ng mga mahihirap na Pilipino, alam ko ito dahil galing ako dyan yung kanilang lakas, katawan nila. Okay. Their strength as workers. Bigyan mo sila ng pagkakataon na magkaroon ng umpisa. Para mabigyan sila ng umpisa, kailangan ng pera. Ano yung pera na yan? Investment, foreign and domestic, including government. Para sa ganun, magkaroon ng trabaho and disperse all the business activities sa bansa. Para sa ganun, ay yung mga parang ng Pilipinas, the fringes, ay magkakaroon ng panahon, hindi na pupunta sa Maynila yung mga naghahanap ng trabaho. At saka, dagdagan mo ang kita ng mga ng ating mga empleyado para lumaki ang pera nila at huwag mo masyadong dagdagan ang kanilang pabigat na buwis para they can spend money, consume products in order to move the economy forward. Okay, so what you're saying is that kailangan i-distribute equally. Correct. There must be the progress must be felt by the people below. Okay. Yun yung mga tinatawag nilang nasa laylayan ng lipunan. Correct. Okay. Anyway, Mr. Those are the people who need government. Not the people like us who are capable economically. Yes, oo. Kawawa naman yung iba na hindi, At hindi na rin natin marahil pa kailangan magpadala ng mas maraming OFW. At saka, huwag natin gawing mamihasa ang ating mga kababayan na umaasa sa dole out, yung PPP, yung 4Ps. Okay. That is a temporary palliative. Pero do not make it a part of existence of the people. At huwag sila dapat maging They will dependent. become indolent. Okay. Anyway, Mr. Senator, we have also a question here from Romel ng Sampaloc, Manila. Mahirap po ang mangampanya lalo na sa edad ninyo. Ano po ang ginagawa ninyo para makalibot sa iba't ibang lugar sa bansa at maabot ang maraming mga Pilipino? Alam mo, anak, kung ikaw ay bata pa. Si Romel po. Opo. Romel. Opo. Walang ipinanganak dito sa bansa natin magmula noong 1966 na hindi nakakakilala sa akin sa akin. Ito po. Opo. Awareness nandyan na. Ang question lang ngayon, alam ba nila na ako'y kumakandidato? Hindi. Marami hindi nakakaalam. Yun lang ang sasagutin ko. Kaya iibahin ko ngayon ang aking kampanya. Ano pong pamamaraan? Radyo, kagaya ng ginagawa ko radio ngayon. TV at the same time. TV, social media. Social media, okay. all the means of communication. Then, yung mga kaibigan ko, marami akong kaibigan na politiko all over the country, bawat probinsya. Tinatawagan ko lang sila. Okay. Ganun. Okay, dahil binanggit nyo yung lahat ng mga probinsya, bawat probinsya, may mga nakikinig pong mga waray-waray ngayon sa atin. Maupay nga gabi sa iyong atanan mga kasangkayan. Tawag po kamo o mag-text dinhi sa among programa. Itanong mo kay Manong Johnny. Handa po siyang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Ulitin ko po ang aming text line 0920 Kuya, sabing konti natakpan. Ayan, 0920-837-9790. Okay, ulitin ko po, meron pong 300 peso load na ibibigay po namin sa may magandang katanungan. Wag ho kayong mahihiyang magtanong kay Manong Johnny dahil lahat po ng inyong mga katanungan na kaya niya naman pong sagutin ay sasagutin po ni Manong Johnny. We have here Anika Villanueva. Tanong ko po sa anti-dynasty law. Kayo po ay disagree dito, pwede po bang malaman kung bakit? Alam po ninyo, tayo ay demokrasya . Ang pumipili ng mga mamumuno sa atin, magiging leader natin, kayo, mga taong bayan. Exactly. Walang dynasty dito. Wala tayong kulturang ganyan. Kung hindi nanggagaling din sa inyong mga bumoboto.
Kaya ang sagot dyan, hindi sa Constitution, hindi sa batas, nasa taong bayan yan. Ayun, totoo po naman yung sinasabi ninyo. Nasa kamay ng mga botante. Correct. Oo. Kung gusto nila, yung pamilya na yun ang magiging amo nila o tagapangasiwa ng kanilang lipunan, bakit mo ihahadangin yun? At nakaka-deliver naman yung pamilya na yun. Dahil may mga gusto naman na humawak ng kapangyarihan, baka naman yung mga yun iba ang kanilang intensyon. Upakay. Okay. Well, that's good, ano? Pero, merong pros and cons yan. Opo, oo. Huwag tayong mag-judge dahil lamang pare-parehas yung apelyido or paulit-ulit sa larangan ng politika, pero kung kaya namang gampanan, may kapasidad, may integridad, bakit hindi? Tama yun. Tama po, Manong Johnny. Ano? Okay. Alright, so... At saka, ang masasabi ko lang, itong nangyayari sa atin, kaiba dun sa mga dynasty sa Europe na nangyari sa unang panahon o kagaya ng North Korea, no? Dynasty yun. Ito pinipili ng tao Yes. May participation ng voters, ano? Meron tayong right to suffrage. Maliban na lang kung may prueba kayo, may patunay kayo na gumagamit ng dahas, binibili yung boto, o pananakot. Kung wala yun, at libre naman yung mga botante na pumili ng kung sinong gusto nila, meron namang kumakandidato na lumalaban sa kanila. Sino naman tayo na magsasabi, huwag yan? Okay. Well, literally, mga kababayan, talagang umiinit ang aming mga linya ng komunikasyon dito po sa Inquirer 990 Television at DZIQ 990 sa inyo pong mga radyo, sa inyo pong mga talapitan. Ito po ang palatuntunang itanong mo kay Manong Johnny. Kasama po natin former Senate President Juan Ponce Enrile. Mga kababayan, ulitin ko po, maaari po kayong tumawag at mag-text sa 0920-837-9790 at sa aming pong hotline na 519-1875 at 519-1876. Ang magandang tanong, may 300 peso load. Magbabalik po ang itanong mo kay Manong Johnny. Itanong mo kay Manong Johnny. Alright, we're back. 7:31 is our time. Tuloy tayo dito sa itanong mo kay Manong Johnny. Kasama po natin, syempre, former Senate President Juan Ponce Enrile. Sir, we have here two students from University of Santo Tomas. We have here Neil Lee. Okay. Neil and Tony. Anthony. Okay. Hi, guys. Hi. Kumusta po kayo? Okay naman. Ang ganda at ang popogi nila. Ay, pogi lang pala kasi mag-isa lang. Anyway, you have questions for Senator Juan Ponce Enrile kay Manong Johnny. Sige po, unahin natin, ladies first. Si Tony. Ayun, sir, ako po kasi part ako ng mga millennials, kumbaga. Ano po, ako lang naman, I'm just curious kung ano po bang maitutulong nyo sa henerasyon namin. Mga diretsyo nyo pong, mga direkta pong mga matutulong. Well, we'll have to improve your the educational standard. Yes. That is something that is must be done because without it, no matter what you do in this competitive world, walang mangyayari. Kailangan improve the skills of the young. Second, we must improve your love of country. Because no one else will inherit this country except you. And no one else will suffer except you if you made the mistake. Di ba? Sa bagay nga naman. Di ba? There's no other country that you have except this country. You cannot go to America. Yeah, of course, you can go there, but you will be a second or third citizen in any other country. Yeah. Here you are primus inter pares. Okay, so what you're saying, Senator, is that we have to improve our educational system. Correct? And the love of their country. Love of country. Mahal mo ba ang bansa natin, Yes, Tony? serve the country first. Oo. Sa paanong pamamaraan mo? Minamahal ang bansa natin. Ako, gusto ko rin po kasi... The ultimate sacrifice that you can make for your country is to die for it. Oo. Kaya mo ba yun? Tignan po natin. Yun po ang gusto natin i-improve. Okay. Anyway, how about you, Neil? Okay. Sir, I have to admit,
hindi po ako ganun ka-familiar sa politics na dito sa Philippines. Baka pwede niyo po ako enlighten tungkol sa trabaho ng senador at kung ano po yung magagawa niyo. Tatlong sangay ang gobyerno natin. Merong tagagawa ng batas. Yan ang Kongreso. Composed of congressmen and senators. Yan ang trabaho nila. Hindi mag-execute ng kung ano ng proyekto kung hindi gumawa ng batas. Ang maggagawa ng plataforma ng gobyerno ay yung ehekutibo sapagkat sila ang magpapausod ng mga batas na ginagawa ng Kongreso based on a program of government na ipipresenta nila sa amin, primarily yung budget, di ba? Ngayon, kung hindi marurunong yung pinili ninyo na mga kinatawan ninyo sa paggawaan ng batas, kayo rin may kasalanan eh. Kung ang mga batas na ginagawa namin hindi tama sa kagustuhan ninyo. Because powers emanate from the people, not from us. Di ba? Under our constitutional system. I guess you understand. Yeah. So you have to exercise your right to vote. And you must campaign among your peers, among the millennials, to exercise the right to vote, to select, to be very, very careful in selecting the leaders that they will entrust their vote. So, I guess in relation to that po, meron akong follow-up. Yes po, it's okay. Ayun, just this morning po, parang pinas ng House yung bill na nag-lower ng criminal responsibility for children from 15 tama to yun. naging 9. Ano Tama pong yun stand because nyo doon? ginagamit ang kabataan ng mga certain criminal syndicates to propagate their hanap buhay. Criminality is a hanap buhay of some people. Ang ginagamit nila ngayon, yung mga minor de edad para sumulong yung kanilang negosyo. Kaya ang tunay na batas natin magsimula pa nung bata ako, 12 years old. 12 po dati. 12. Okay. So how about that? After that, you have the what they call discernment already to know what is right and wrong. Yun ang batayan, standard. So, with regards po that, yung short answer, I guess, is pro po kayo doon. Yes, I am in favor. Okay. So what will happen, Mr. It's Sen? not because I do not like to help our teenagers, but they're already responsible. At the age of 14, nung araw, ang babae can already marry. At the age of 16, a man, a male can already marry. They can already have a family. Now, that means, at that point in their lives, they begin to be responsible citizens. Okay. Yes, I guess off-air kanina, Tony, you're asking about LGBT, something like that. Pwede bang i-elaborate mo yung question? So, parang question ko po kanina kasi, di ba, para sa aming mga millennial, Ano po yung bang, LGBT? Yung mga lesbian, gay, bisexual, transgender. Ako, I'm open to that. Oh, that's good. So, same-sex marriage. I will not control the way other people would like to live their lives. Thank you, Mr. Senator. As long as they follow the law. So, so you're pro-equal rights naman? Yeah. Okay. O, diba? I think that's good. Okay, you have follow-up question, Neil? No, I'm good. Okay. You know, why should I control the lives of other people for as long as it is within the law? Of course, there's some people who say that's morality. Yeah. In the real world, morality and legality is sometimes very difficult to divide. No? Iba din si Manong Johnny, no? Alright. Anyway, so nakakasabay doon sa agos ng lipunan ngayon, di ba? Kailangan maging relevant din po tayo, or kayo, no? Specifically, Mr. Senator, with the flow ngayon sa lipunan natin. Siyempre. Oo. Ang saya pakinggan.
I am old in time and body, but I think my mind is still young. Totoo po yan. Anyway, that's all. Neil and Tony. Yes. Yes. Maraming Thank you, salamat. sir. Thank you so much. Thank you for You're coming. welcome. Thank you po. Salamat po. Okay, we have 7:39 in the evening. Ito po ang itanong mo kay Manong Johnny. We have here comments, no? Mula doon sa ating pong Facebook Live from Gab Ferreras. Ano yung message niya from AR to IQ, no? Parang nagmensahe lang po siya na he's watching right now and listening to us, Mr. Senator. And we have also Happy Heart, yung kanyang mensahe pala. Sorry. Happy Heart, yung kanyang comment doon sa... Gusto ko happy ka. Gusto natin happy silang lahat. Okay, Sarah Lumasag. May nagtanong sa akin yan. Opo. How can you make me happy? Paano nga po ba? I said, what I'm going to do is to help create a happy country for you so that all of you will be happy. Wow naman. Oo. Kailangan I cannot make everybody happy. That's impossible. No, not even Jesus Christ was able to do that. But you must, as an older man with greater experience, do something to create a country that will keep the greatest number happy. Mr. Senator or Manong Johnny, is there an instance na may lumapit sa inyo at nagsabi, Mr. Senator, salamat, naging happy ako? Marami. Marami akong napaligaya. Wow. Parang nagdalawang isip ako dun sa ligaya. Ibang sumagi sa isip ko. Anyway, we have another comments here from our Facebook Live, no? Si Sarah Lumasag, I am always watching here in Iligan City. Sa mga taga-Iligan, maayong gabi kaninyong tanan, mga higala nato diha sa Iligan, mga Bisaya. Also, we have here Nelida Baitan watching now from Iloilo City. Maupay ginagabi sa iyong tanan, mga Ilonggo. Okay. So, we have also here Vic Duran. Sabi niya, mabuhay daw po, Mr. Senator, Maling John. Mabuhay. Buhay na buhay po kami dito dahil napakainit. And also we have here Ana Nicolas watching from Aklan. Aklan? Okay. Kalibo. Aklan. Oo. Boracay. Yes po. You know, I will tell you. When Sige po. I was the first person, probably government official that went to Boracay was a person named Juan Ponce Enrile. I was accompanied by Governor Roberto Garcia of Aklan. Pumunta kami doon, wala kami makain, walang tao doon eh. Dahil nung araw, yung Boracay, it was declared as a forest reservation by the late President Marcos. Pinapunta ko doon para tingnan ko. Okay. Maganda talaga nung araw yun. It's a beautiful place. Mas maganda po ba dati ngayon? Ngayon or dati? Virgin pa noon eh. Never been touched. You know, I'll tell you, one of the best places in the country is the southern part of Palawan. Wala pa nakakapunta doon. Okay. Tingnan nyo nga naman, si Manong Johnny ang nauna sa Never Been Touched. Oo, sa Virgin. Sabi niya, siya. Totoo yun. Wala kami makain doon. Walang tao doon eh. Sa isla na yun. Paano po kayo nag-survive? Wala. Kumain kami ng nyug. Okay. Anyway, we have to take a very short break. Magbabalik ko ang itanong nyo mo kay Manong Johnny. We have 7:42 in the evening. We're back mga kababayan at 7:45 in the evening. Ito po ang palatuntunang itanong mo kay Manong Johnny. And I am Ricky Brosas. Kasama pa rin po natin dito si Manong Johnny, and we have two guys here taking selfies with the former senator. Ano po ang pakiramdam ninyo, Manong Johnny, kapag may nagpapa-selfie sa inyo? Feeling nyo po ba artista kayo? Hindi naman. Ako natutuwa lang at I feel honored nga na yung mga kabataan nagpaparetrato sa akin. Kanina lang, maraming tao sa bayan, mga young people. Ganon din. Even there are also some of them are from UST. Students. Yeah. So, sir, siguro ask ko na lang din po, gano'ng katagal na po ba kayo sa politics? Magmula noong 1966 hanggang ngayon. Tagal-tagal na rin po. So, ngayon po, ano po bang nagmo-motivate sa inyo para mag-run ulit para sa posisyon? Para nga tumulong sa pag-aayos ng bansa natin. Sapagkat maraming problema eh. Alam mo, kami na mga politiko,
sa termino namin, nagagawa namin yung mga dapat gawin doon sa period na yon. No? Pero ang problema ng bansa ay tuloy-tuloy yan eh. May natatapos, may lumilitaw na mas mabigat pa. Kaya kailangan ayusin yan. Kung minsan nagkakamali yung mga leaders sa ginawa nila, kailangan ayusin ulit. So parang sabi nyo nga po maraming problems. Ano po bang pinaka-importanteng problem ang gusto nyong i-address pag Life naupo po? and death of the country. Life and death. Yeah, yung Philippine Sea na yan, huwag ninyong mamaliitin yan. Yeah. Pag nagkaroon ng putukan dito, kawawa tayo, maiipit tayo. So yun po ang pinaka-importante At saka pagkain natin. Yun naman, Manila is a very dangerous place. Ha? I cannot just describe it to you. Okay. Because parang dependent tayo doon sa mga ibang lalawigan na nagsusupply ng food for Metro Manila. Kung sasara, may pwersa na sasara ng North na NLEX at SLEX. Anong gagawin ng Maynila? Magugutom? In 1 week, patayan dito. Riots. Okay. So ano kaya magandang remedyo natin, Mr. Kailangan Senator? yan, pag-aralan ng gobyerno yan. Disperse the population. Disperse the economic activities. Okay. Don't concentrate it in this okay. very narrow corridor. Bring them out. Pull out the population outside of this metropolis in order to lessen the movement of people. So parang apart naman po from economic activities, ano naman po mga plans nyo with regards to agriculture? Kasi parang di nga po We have sustainable. to inventory our arable land, both under cultivation and not yet cultivated, in order to know how much food we can produce out of our own resources and import only the deficit so that we can protect our farmers. Yeah. Okay. So, kailangan talaga ng ipalaganap natin yung ang populasyon, ang oportunidad, Manong Johnny, sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi magagawa yan sa 6 na taon na termino ng presidente. Okay. That has to be done on a long-term basis. Okay. And you need money to do that. And well-studied policy. I guess yan din po yung pakay ng pagpapalit ng sistema ng gobyerno natin tungo sa federalism. Is that right, Mr. Senator? Tama ba yung understanding ko? Yan nga ang gustong gawin. Pero will it serve the purpose by just converting the government to federal government? Wala trabaho doon sa mga lugar na yun. Okay. You do not improve the economic activities there. What happened? So we have to empower first. You're just confusing the people, making the system more complicated. So, and not only that, if you set up a federalized government with the proposal that is now on the table, the economy cannot provide the money to support it. So ano po bang drawbacks ng federalism pag dito sa Pilipinas ginawa? Hindi pa kaya ng ekonomiya natin. Hindi pa po kaya. Okay. Pag-aralan ninyo lahat ng mga federalized countries. Malaysia, America, Canada, India, Germany, France, and whatnot. Mayayaman lahat yan. You cannot compare the Philippines to them. Okay. They have big GNPs. Okay. We have to move on to our phone-in questions at mga katanungan po sa pamamagitan nating social media. We have here from Lito Salvador ng Bulacan. Manong Johnny, ano po ang magagandang bahagi ng EDSA People Power na gusto ninyong huwag makalimutan? Huwag makalimutan ng mga Pilipino. Basta huwag kalimutan yung EDSA. That is a special event in the life of the country. Okay. Huwag kalimutan ng EDSA. Hindi talaga namin may mga tao doon na nagtaya ng kanilang buhay para mangyari yun. Oo. Manong John, hindi talaga namin makakalimutan kasi araw-araw nang ginawa ng Diyos, napaka-traffic ng EDSA. Paano namin makakalimutan? Anyway, we have here, we have to announce na or later? Now na po, we have winners, Manong Johnny, nang doon sa ating pakulo sa text, no, yung mga may gagandang tanong. Ito na po yung mga nanalo ng tig 300 peso load. We have here Cynthia ng Pasig City,
Okay, congratulations. Ano ba tayong palakpakan dyan? Ayan, palakpakan. 300 peso. Napakadali lamang. Also, we have Anika Villanueva. Palakpakan uli. We have Romel of Sampaloc, Manila. Salamat po. At si Lito Salvador ng Bulacan. Alright. Hay, salamat nakasurvive ako sa awa ng Diyos. Sa totoo lang na-intimidate talaga ako kasi this is Manong Johnny. Salamat din at nakasurvive ako sa iyo. Thank you po, and also sa ating pong guest students here. Thank you for coming over. Maraming salamat. Napakaganda. Si Tony, ang eskwela niya, doon din ako nanggaling. Doon po kayo nanggaling. Ako, from my humble beginning, doon lang po ako sa Christ the King College in Calbayog, Samar. Well, that's a good college. Muntik na po ako maging obispo. Anyway, sige. Maraming salamat hanggang sa susunod na Lunes, no? So we have every Monday 7 to 8. Mondays po 7 to 8. Kilala mo si Secretary Ronyo, no? Ay, yes sir. Opo. Kasama ko sa kabinete. Anak niya si Chito Ronyo. Correct, si Chito. Kababayan ko po yun. Magagaling ang mga waray. Okay, totoo yun. Okay, thank you po. Matatapang pa. Hindi naman masyado. Slight lang. Maraming salamat po, Manong Johnny, for coming. Siyempre, ikaw po ang may-ari ng programa na ito. Salamat din sa inyo. Nag-enjoy ho ba kayo, sir? Nag-enjoy ako. Lalo na, dito mga kabataan. Oo, salamat po. Ay, buti na lang para malaman naman nila na matanda na nga ito, pero gurang na nga, pero pwede pang maging bata. Oo, matalas pa rin. Okay, and sir, for your last words, anything you want to say? Gusto ninyong itagubilin sa ating mga tagapakinig at mga nanonood? Salamat sa Inquirer Radio. Salamat sa iyo, Ricky. Salamat sa iyo lahat. It's my pleasure. Sa pleasure. lahat, Tony and Neil. Salamat sa buong bansa. Ako po ay may intensyon na bumalik sa Senado. Kung papayagan ninyo, bahala na kayo. Kung gusto pa ninyo ako na tumulong, kung ako pala rin, maasahan po ninyo si Enriles, subok na, batalas pa, maraming karanasan, kaya pa niya ang magserbisyo sa inyo. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, happy kayo. Happy ka. Maraming salamat po at nako, hindi ko makakalimutan ang gabing ito na makatandem, makasama sa isang programa ang isang Manong Johnny, Juan Ponce Enrile. Maraming salamat po sa bumubuo ng programa na ito, mula po doon sa mga bossing namin at dito po sa staff natin sa radio at TV at sa multi-platform ng DZIQ Nueva Ecija. Maraming salamat. I am Ricky Brosas. Sasabihin ko na rin, gusto ko, happy ka. Salamat. Thank you. Salamat. Salamat.